Suportado ng ilang transport group ang isinasagawang random drug testing ng pamahalaan. Si JM Pineda sa Detalye Live. JM. Yan, pabor nga ang ilan sa mga PUV drivers at mga pasahero sa isinasagawang random drug testing ng pamahalaan. Malaking tulong daw ito para matiyak na ligtas ang kanilang biyahe. Sa tuwing humahawak ng manibela, tinitiyak ni Consuido na nasa kondisyon ng kanyang katawan, kaya naman pabor siya na magkaroon ng random drug testing sa mga PUV drivers para maiwasan ang malalang aksidente sa kalsada. Din sa sir, sa mga dito sa biyahe natin. Gaya niyan, lalo na pagka kargado ka. Parang wala ka na sa tamang pag-iisip. Kala mo tama pero mali naman pala. Para po sa kasi po hawak natin manobela eh. Tapos marami rin tayong pasahero. Katulad nung nangyari sa Solid North. Para naman sa pasaherong si Aldrin na araw-araw sumasakay ng mga pampasaherong sasakyan, maganda ang ganitong inisyatibo ng pamahalaan dahil nakakasigurado umano ang mga pasahero na maayos ang kalagayan ng mga tsuper o driver na kanilang sinasakyan. Iwasan yung aksidente, lalo na kung in-influence yung driver natin. Yung safety ko, syempre, mas ma-assure ko para sa akin. Yung safety, hindi lang ako, pati yung ibang pasahero din. Nitong mga nakaraang linggo, sinimulan na ng Land Transportation Office o LTO ang random drug testing sa mga bus drivers ng iba't ibang kumpanya. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin pa ang pagpapatupad ng road safety sa bansa. Ilang mga malalaking aksidente kasi ang nangyari na ang kasama ay mga public utility vehicle o PUV na may mga sakay na pasahero. Isa ang random drug testing sa mga nakikitang solusyon ng Transportation Department para masiguro na nasa maayos na pag-iisip ang mga drivers na nagmamaneho ng mga bus o mga PUV. Kahapon, higit 10 mga driver at konduktor nga ng bus ang tinanggalan ng lisensya ng LTO matapos magpositibo sa illegal na droga. Halos lahat ng mga ito ay galing sa mga malalaking kumpanya ng bus sa Metro Manila. Kabilang na nga dyan ang 16 na empleyado ng bus company na Victory Liner. Sinusubukan pa ng aming team na kuhanan ng komento ang naturang kumpanya patungkol sa isyu. Samantala, ayon pa sa LTO, ipagpapatuloy ang mga random drug testing sa mga PUV drivers na parte ng pagtitiyak ng road safety. Bien, sabi pa ng LTO na bukod sa pagpapatanggal dito sa mga lisensya ng mga bus drivers at mga konduktor ay hindi na rin sila makakakuha pa ng kanilang lisensya kahit kailan. Ibig sabihin niyan, revoke na talaga yung lisensya nila at hindi na sila makakakuha o makakapag-apply pa kahit kailan dahil nga nagpositibo sila na dito sa mga drug testing na isinagawa ng pamahalaan. At ayon pa kay Secretary Vince Dizon ay papaitingin pa nila yung mga ganitong random drug testing para masiguro yung road safety na pinapatupad nila dito sa bansa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bien. Maraming salamat, JM Pineda.